Hello po mga kapatid. Muli, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo ng Diyos. Ginising niya tayo ngayong umagang ito at binigyan ng pagkakataon para makinig, mag-aral na naman ng kanyang salita. Pero unahin natin ang manalangin bago tayo magsimulang mag-aaral ng kanyang salita. Magsiyo po tayo. Aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Lord, sinasamba ka namin. Maraming salamat na naman, Ama, sa iyong mga salita na aming maririnig, mapapag-aralan, mababasa ngayong umagang ito. Lord, I pray, muli mo po kaming samahan, muli mo po kaming turuan, muli mo po kaming gabayan para lubusan namin itong maintindihan, Lord God. I-focus mo po kami sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan, Lord God, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Ama, salamat dahil naniniwala po kami na narito ka sa aming kalagitnaan dahil salita mo po ang aming pag-aaralan. Thank you, Father God, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po ako mag-umpisa mag-share, ulitin ko lang na anyayahan yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, dito po ako mag-share sa aklat ng Acts o mga gawa. Dito po sa chapter 2. Chapter 2 ng Acts ang aking i-share sa inyo. Dito po sa verse 1 hanggang verse 13 po ang aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. At ito po ay may title na Ang Pagdating ng Holy Spirit. At ito po ang sabi. Nung dumating ang araw ng Pentecost, magkakasama ang mga disciples na sa isang lugar. Biglang may umugong na ingay galing sa langit na parang malakas na hangin. Pinuno nito ang buong bahay kung nasaan sila. Tapos may nakita silang parang maliliit na dila ng apoy at dumapo ang mga ito sa bawat isang disciples na nandun. Napuno silang, sabi rito, lahat ng Holy Spirit at nagsimulang magsalita sa iba't ibang language sa tulong ng Espiritu. May mga religious na Jews na nakatira sa Jerusalem. Galing sila sa iba't ibang bansa sa mundo. Nagdatingan ng maraming tao nang marinig nila ang ingay. Na-excite sila kasi nagsasalita ang mga disciples sa mga language nila. Namangha sila at nag-isip, di ba't taga-Galilee silang lahat? Pero ba't nakakapagsalita sila sa language natin? Meron sa ating mga taga Pertia, Media at Elam. At meron ding taga, sabi rito, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Yung iba ay taga Phrygia, Pamphylia, Egypt at mga parte ng Libya
na malapit sa Cyrene. Yung iba naman sa atin ay taga Rome, mga Jews at mga Gentiles. So ibig sabihin iba-iba yung mga nandun talaga na na-convert sa Judaism, at merong na mga taga Crete at Arabia. Paano sila nakakapagsalita sa mga language natin tungkol sa mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos? Namangha at na-confuse ang mga tao. Anong ibig sabihin nito? Tanong nila. Pero pinagtawanan lang sila ng ibang mga tao. Sinabi nila o sinabi sa kanila, mga lasing yata ang mga yan. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito, maraming namangha sa pagdating ng banal na Espiritu na bumaba para sa mga disciples. Mga kapatid? Sabi dito yung maliliit na dila ng apoy na dumapo sa mga ito. Yun yung banal na Espiritu na nagkorting dila na maliliit na apoy at dumapo nga ito sa mga disciples. Maraming namangha, maraming nagulat dahil nakapagpaliwanag sila, nakapag-share sila ng Word of God sa iba't ibang wika o iba't ibang languages, mga kapatid, dahil ito sa banal na Espiritu. May mga nangungutya talaga, hindi maiiwasan yun. Kahit naman sa atin na dating sabihin na natin, dating halimbawa lasenggo, may mga drug addict, iba po, at may mga hindi magandang ginawa o nangyari sa kanilang buhay na nagpe-preach ng Word of God. Diba? Meron ding nagsasalita ng hindi maganda sa kanila. Kahit dito rin. Kahit na patuloy na nakakapagsalita ng mga disipulo ng Panginoong Hesus, ng salita ng Diyos, naghahayag sila, nagtuturo sila, nakakagawa ng mga miracles and wonders, pero marami pa rin nasasabi sa kanila at meron pa rin nagagalit. At dito nga po, itong pagdating ng Holy Spirit sa kanila, ito yung sign na meron talagang Holy Spirit na bababa para magturo, para gumabay sa mga sasabihin nila about sa salita ng ating Diyos. At sa panahong yan, meron din yan, mga kapatid. Hindi man natin nakita na nagkorting dila yung maliit na apoy na dumapo sa mga tinawag at pinili ng Diyos ngayong panahon na to. Pero sila rin ay nilulukuban ng banal na Espiritu. Ang Espiritu rin na nagtuturo sa kanila ng kanilang sasabihin, dahil yan ang pangako ng Panginoong Hesus bago siya pumanik sa langit, mga kapatid. Sinabi niya na may papadala siya na banal na Espiritu na magpapaalala sa mga katuruan ng Panginoong Hesus. Sa mga paalala niya, sa mga inuutos niya, mayroong magpapaalala. Ayun nga, ang banal na Espiritu na yan din, kung ano yung bumaba sa mga disciple noon, yan din ang meron ang mga tinawag at pinili ng Diyos, mga kapatid. Meron po talaga yan. Meron banal na Espiritu na nagtuturo, nag-guide sa atin. Ganon din sa atin, meron din tayong banal na Espiritu na binigay ang Panginoong Hesus. Yun nga lang, ang kakaibahan, hindi siya nagtuturo. Hindi siya naggagabay. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa mga kasalanan nating nagagawa at patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kaya ang banal na Espiritu na bigay ng Panginoong Hesus sa atin, yun nga, sabi ko nga kanina, hindi siya kumikilos, hindi siya nagsasalita. Dahil nalulungkot siya. Nagigiriw ang banal na Espiritu dahil sa patuloy nating kasalanang nagagawa. Patuloy na pag-iisip ng masama, pagsasalita ng nakakasakit sa ating kapwa. Yan po ang nangyayari. Kaya hindi po kumikilos, hindi po activated ang banal na Espiritu sa atin.
Gusto nyo pong ma-activate? Ako gusto ko po. Alam ko gusto nyo rin. Susunod tayo sa salita ng ating Diyos. Yung napapakinggan natin, yung nababasa natin, yung napapag-aralan natin about the Word of God, sa buhay natin. Gamitin natin. Lagi natin basahin, balik-balikan natin. At sundin natin. Gumawa ng mabuti. Magpatawad. Magmahal. Magpakumbaba. Tumulong. At gawin ang pinag-uutos ng Diyos. Maa-activate po ang banal na espiritu na nasa atin. Kagaya na nangyari dun sa araw ng Pentecost na bumaba ang banal na espiritu sa mga disciples. Ma-activate din po kasi nasa sa atin na yun. Binigay na yun ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw o ako ay tunay na nagbalik loob na sa ating Diyos, ma-activate na po yan. Mararamdaman natin yan, mga kapatid, na siya yung nagpapaalala sa atin kapag kami naiisip tayo, nasasabi tayo na hindi maganda. Di ba po? Bigla natin na papaisip na nagkamali yata ako. Parang mali yata yung nasabi ko. Parang nasaktan yata siya. Pinapaalala yun ng banal na espiritu. Di ba may Word of God na magmamahalan, magpapatawad, dahil lang hindi nagpapatawad ay hindi rin patatawarin, di ba? Bigla natin maaalala yun. Yun ang banal na espiritu. Kapag ka nakukonsensya tayo, kapag ka may nakita tayong tao na talagang nangangailangan, gustong-gusto natin siyang tulungan, yan po yung banal na espiritu na nagsasabi sa atin na tumulong tayo, na magbigay tayo, mag-abot tayo. Yan po yun. Yan na po yun. Activated na po yan. Dahil kung wala tayong nararamdamang ganyan, ang nasa puso lang natin, galit, kayabangan, puro yung pagtatrabaho, wala na tayong inisip, nakalimutan na natin ang oras para sa Diyos, yung pagsisimba, araw ng pagsisimba, nagtatrabaho tayo, gusto natin kasi malaki ang sweldo, overtime, double pay, pagkaya na naiisip natin, hindi po activated ang banal na espiritu. Sorry po, pero yun po ang katotohanan. Hindi po activated ang banal na espiritu na nasa sa atin. Kapag ka puro panlalamang sa kapwa ang ating iniisip, yan po, hindi po siya activated. Pero kapag activated ang banal na espiritu sa atin, lahat maiisip natin, lahat ipapaalala sa atin yung magagandang tinuturo ng ating Diyos sa atin, activated po yan. Pagka tayo ay wala nang kayabangan, wala nang galit, wala nang tampo, wala nang inis sa ating mga puso at isipan, activated na po ang banal na espiritu. Kaya yan ang ipagdasal natin sa Diyos. Hingin natin yan na kumilos muli ang banal na espiritu sa atin. Para turuan niya tayo, para gabayan niya tayo, para ipaalala ang salita ng Diyos na ating naririnig, nababasa, napapag-aralan, para ma-activate po ito. Alam ko gusto po natin ito. Gusto po natin ma-activate ang salita ng Diyos sa ating isipan, sa ating puso, sa pamamagitan ng banal na espiritu. I-activate niya yun, ipapaalala niya yun sa atin. Yan po ang hingin natin sa ating Diyos. Para tayo ay mabuhay na kumikilos ang banal na espiritu sa atin. Hindi na tayo maliligaw, hindi na tayo magkakamali, hindi na tayo makakapanakit sa pananalita. Di ba po, hindi na tayo makakapag-isip ng masama dahil activated na ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Yan po ang pinapaalala sa atin ng ating pinag-aralan, ng ating binasa ngayong umagang ito dito sa Acts chapter 2, mga kapatid. Ulitin ko lang yung pamagat, ang pagdating ng Holy Spirit. Dahil dumating na nga po noon pa, kaya ito'y nasa sa atin na hindi nga lang activated. Pero dahil nga sa pinaalala ito sa atin, na gumawa ng mabuti, lalong-lalo na imbis na masasakit na salita, imbis na panunumbat ang ating sabihin, pagsisisi, po, yung sinisisi natin, halimbawa, yung ating mga mahal sa buhay o kapwa, imbis na yun ang ating sasabihin,
Kapag activated na ang banal na Espiritu sa atin, ang salita ng Diyos ang sasabihin niya. Sabihin mo yung Word of God, sabihin mo yung mga natutunan mo, sabihin mo yung mga napag-aralan mo. Yan ang ipapaalala niya. Yan ang sasabihin ng banal na Espiritu sa atin, mga kapatid. Kaya yan po ang ating ipanalangin na ma-activate na. At dahan-dahan, kalimutan na natin yung mga mali, yung mga masama na dati nating ginagawa, mga kapatid. At surely, kikilos ang banal na Espiritu sa atin. Magugulat tayo. Mag-iiba yung ating pananaw sa buhay, yung ating pag-iisip, yung ating pananalita dahil activated na ang banal na Espiritu. Lagi na natin maaalala yung Word of God na ating nababasa. Yun na po ang sign na activated na ang banal na Espiritu sa inyo, sa akin, at sa ating mga buhay. Salamat sa ating napag-aralan. Salamat sa tinuro sa atin ng ating Diyos ngayong umagang ito. Napakahalaga talaga ng pag-aaral, ng pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw, mga kapatid. Kaya gawin natin ito. Magbasa, mag-aral. Yan ang pakikipag-usap natin sa Diyos. Yung panalangin at yung pagbabasa naman ay pakikipag-usap sa atin ng ating Diyos. Muli, salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa, napakinggan, napag-aralan ngayong umagang ito. Kaya, mga kapatid, ipagpapasalamat natin ito sa Diyos. Muli niya tayong kinausap. At ngayon naman, kakausapin natin siya. Samahan niyo po ako. Sabihin niyo po lahat ng inyong gustong sabihin sa Kanya. Magsiyuko tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na mapagpatawad, aming Diyos na mapagpala. Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ama, lumalapit po kami para humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan, sa aming mga maling naiisip, nasasabi, nakikilos at napaplano. Patawad po. Patawad kung saan-saan, ano-anong bagay ang aming iniisip. Doon kami nakapokus, Lord God. Patawarin mo po kami. I pray, baguhin mo po kami. I pray, mapatawad mo po kami. I pray, linisin mo po yung aming puso at isipan. And I pray, sa pangalan ng Panginoong Jesus, i-activate mo na po ang banal na Espiritu na nasa sa amin. Dahil ang lahat ng aming kasalanan ay aming pinagsisisihan na, O Diyos. At hinihingi namin ng kapatawaran ito na nanggagaling sa aming mga puso. Forgive us, O God, sa aming mga kasalanan. At muling ma-activate niya ang banal na Espiritu sa aming mga buhay upang ipaalala niya lahat ng aming mga naririnig na papag-aralan, nababasa na iyong salita upang lagi kami paalalahanan ng banal na Espiritu na gumawa ng mabuti, kumilos, mag-isip, magsalita ng tama at nakalulugod sa iyo. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord, sa iyong salita na nagbigay na naman ng encouragement sa amin para gumawa ng mabuti, para magbalik loob sa iyo, para magsisi sa lahat ng kasalanan. Salamat sa iyong kabutihan dahil tunay, Lord, mahal na mahal mo po kami lahat. Salamat po. Salamat po. Kaya, Lord, pinagpapasalamat namin ang pagpapatawad mo sa amin. Pinagpapasalamat namin na kahit kami nagkakasala, nagkakamali, pero patuloy pa rin ang pagbigay mo ng biyaya sa amin. Sa pagkain, pera, magagandang bagay, kalakasan ng katawan, kagalingan ng sakit at karamdaman, yung pag-ayos mo ng aming pamilya, nandun pa rin, Lord. Hindi pa rin nawawala. Napakabuti mo sa amin. I pray din, Lord God, na ayusin mo rin ang aming bansang Pilipinas, na ang lahat ay makakilala sa iyo, na ang lahat ay magpuri at magpasalamat sa iyo, sumampalataya sa iyo, Lord God. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa, sa buong mundo, Lord God, maging maayos, makakilala sa iyo, maging tapat sa iyo. At pinapanalangin din namin na yung bansang pinili ang Israel. I pray, Lord, matigil na ang gera sa kanilang bansa. Matigil na ang pag-attack sa kanila ng Iran, Lord God. I pray maging maayos, masaya, lalo-lalo na payapa na muli
ang iyong bansang pinili. In Jesus' name, I pray wala nang mamatay, Lord God. Wala nang maulila. In Jesus' name, sa bansang Israel, maging maayos na ulit. And Lord, and I pray na muli nilang maranasan ang iyong miracles and wonders of God upang magtagumpay na sila, upang maging maayos na muli ang bansang Israel at maging payapa. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, Lord. Naniniwala po ako na lahat ng nanalangin ngayong umagang ito ay narinig at tinugod mo na po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sinagot mo na po ang aming mga kahilingan, ang aming paghingi ng tawad. Sinagot mo na po. Pinatawad mo na po kami. Biniyayaan mo na po ulit kami at binigay yung lahat ng aming hinihingi sa iyo, Lord. Sa aming sarili, sa aming pamilya, at sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Dahil ikaw ay mabuting Diyos at mapagmahal na Diyos. Kaya Lord, salamat po. Thank you for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. At salamat, Lord, dahil activated na ang banal na Espiritu na ipinagkaloob mo po sa amin lahat. Salamat po, salamat po, salamat po, Lord, salamat po. Thank you, Lord. Hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Dinig na dinig ng Diyos ang ating panalangin ngayong umagang ito. Kaya tanggapin nyo na, sinagot na, ibibigay na ng Diyos ang ating kahilingan. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.